Mga eksperto o mga scientist, mga sangkay, kinakabahan sa nangyayari sa ating planeta. Ang ating mundo di umano ay patuloy na lumalala ang init. Hello mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay at yung mga pastor na nanonood sa atin, mga born-again Christians, lahat po ng Christian community. Good day po sa inyong lahat. So eto nga po, panibagong araw, panibagong topic po tayo. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? Sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page ngayon din. At eto mga sangkay, meron po akong ipapagawa sa inyo. Sa mga nanonood sa Facebook, okay, ito po ay sample lamang na video na ipinapakita ko. Kunwari ito po yung pinapanood nyo. Pero, ito ha, habang nanonood kayo ng video na to mga sangkay, makikita nyo po yung tatlong tuldok sa itaas. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, then may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more, then i-click nyo rin po yung bell. Okay? Yan po yung bell, katabi po ng subscribe, tapos pindutin nyo rin po yung all. Okay? Ganun lamang po, kasimple. At eto na nga po mga sangkay, ang mga scientists di umano ay naaalarma sa sinasabing patuloy na epekto nitong pag-init ng panahon dulot ng climate change at global warming. Para sa mga hindi aware, mga sangkay, may depekto po ngayon ang ating planeta. Okay, may depekto po na hindi natin alam kung makukontrol pa ito ng marami sa mga expert sa ating mundo. Na noon mga sangkay, itong mga ganitong klaseng mga information, napapanood lamang po natin yan sa mga science fiction movies. But right now, mga sangkay, nagiging realidad na po ito sa ating panahon ngayon. At ito mga sangkay, panoorin po natin. Nababahala po yung mga scientists, patuloy na umiinit ang ating planeta. At ano ba to? Makukontrol pa ba ito? May pamamaraan ba para mas mapababa pa ito mga sangkay? Dahil marami po sa mga yelo ang natutunaw na rin. Itinuturing ng mga scientists na Earth's hottest year ang 2023. Kaya naman agarang aksyon ang panawagan ng isang grupo para labanan ang tumitinding epekto ng climate change. Ayan po, tinawag ng mga scientists na Earth's hottest year ang 2023. Ganun po kung i-describe nitong mga dalubhasa o magagaling pagdating po sa nangyayari sa ating mundo ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. Pasok, Bea! Malamig ba ang Pasko mo? Nako, baka hindi rin masyado. Sabi ng Pag-asa, mas mainit ang Disyembre ngayon kaysa sa normal. Ang ilang lugar pa nga nakakaranas ng tagtuyot dahil sa El Nino. Grabe. So, ibig sabihin mga sangkay, di ba? Ibig sabihin, may El Nino na nga talaga sa kalupaan ngayon. Kasi, lately, lagi po natin yung pinag-uusapan, di ba? Itong El Nino na paparating di umano sa ating mundo. Subalit, ngayon mga sangkay, ibig sabihin, sa kalupaan. Kasi at that time, nasa Pacific Ocean po siya. So, hindi pa po tumatama sa lupa. Pero ngayon, mga sangkay, mukhang eto na nga po yun. Dahil nagdudulot na po ito ng drought. Ibig sabihin, pagkatuyo ng kalupaan, patuloy na pag-init ng panahon. Problema rin yan sa ibang mga bansa. Sa Spain, halimbawa, mukhang hindi matutupad ang inaasam na White Christmas. Pati ang mga ski park, nakatenga pa rin dahil walang snow. Grabe. Walang snow sa kanila. Ano ba? May nangyayari mga sangkay sa ating mundo na abnormal na. Okay? Noon, ito, gagaya po ng Spain, may mga lugar, mga sangkay na wala na pong snow, na nakapagtataka ito. Sabi ng mga eksperto, dahil yan sa epekto ng climate change. Yun, climate change.
Ang mga ice cap sa Antarctica at Greenland, bumibilis ang pagtunaw dahil sa umiinit na panahon. Okay, yan po ang nangyayari. Napakarami na po mga yelo ang natutunaw dulot po nitong climate change. And just to clear lang mga sangkay, hindi po natin ibinabalita ito para po takutin ang bawat tao, mga sangkay, kundi maging ready po tayo, maging prepare po tayo, at huwag po natin sirain ang ating kalikasan. Baka sakali maisalba pa po natin ang ating kapaligiran. Kaya tumataas din ang level ng tubig sa karagatan. So kasabay sa pagkatunaw ng yelo, mga sangkay, tumataas ang tubig sa dagat. Maepekto rin yan sa weather patterns. Mas malalakas na bagyo na ang namumuo sa mga karagatan. Grabe, no? Hindi lang init ng panahon pala ito. Pinag-uusapan na pala dito, mga sangkay, na ang epekto ng init ng panahon kapag nakakabuo ng bagyo, mas delikado na po. Tumitindi rin ang tagtuyot at wildfires sa ilang lugar. Ayun na nga. Dahil sa lumalaki nating carbon consumption, naiipon ang greenhouse gases sa himpapawid. Natatrap nito ang init ng araw kaya umiinit ang panahon. Isa ang Greenpeace sa mga nananawagan ng agarang aksyon sa climate crisis. Ayan na. Meron pong grupo, mga sangkay, organization, na they are trying to do their best just to save our loving nature, mga sangkay, yung ating kalikasan, our planet. Kasi kawawa po talaga dito yung future generation. Sila po yung unang-unang magsasuffer na ito. Ang kanilang barkong Rainbow Warrior 3 dumaong sa bansa kamakailan para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng Typhoon Yolanda. Ang Yolanda nagsisilbing paalala sa mapinsalang epekto ng climate change. Grabe. Sobrang tindi na ng epekto niya sa buong daigdig, sa lahat ng bansa, kaya naging climate crisis na siya. In fact, itong mga recent na taon, tinatawag na natin siyang climate emergency. Dahil pag sinabing emergency, buhay na ng tao yung nakataya dito. Isinusulong ng Greenpeace sa ating Kongreso ang Climate Accountability Bill. Layon nitong panagutin ang mga nagpapalala sa climate change tulad ng malalaking korporasyon. Alam niyo, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, no? Biblical, nakalimutan lamang po natin yung verse sa Bible. Pero sa Biblia, kasama po sa paparusahan ng Diyos sa araw ng judgment, yung mga taong involved sa pagwasak sa ating kapaligiran. That's why, tayong mga born-again Christians, we Filipinos, not just, siguro, tayo mismo mga Pilipino, no? Tayo po mismo ang maging halimbawa ng buong mundo na magliligtas sa ating kalikasan. Hindi po yung tayo mismong sumisira. Hindi po natin alam, nagkakasala po tayo sa harap ng Panginoon. Kasi ang akala po natin, hindi kayo nagkakasala sa tuwing nagpuputol kayo ng mga punong kahoy na hindi nyo naman pinapalitan. Kayo mismo ang nagkakalat ng mga basura sa paligid. Alam nyo yung mga plastic, mga sangkay, na ultimo maliliit na plastic na akala nyo okay lang na itapon sa kalsada. No, guys. May danger po dyan. Pag naiipon po yan buti sana kung isa lamang kung nagtatapon. Ang bihira. Climate accountability ay kabahagi ng climate justice. Ito ay isang issue of justice, hustisya. Kasi kahit naman mga bata pa, tinuturuan na ng ano yung fair, ano yung hindi fair, ano yung patas at hindi patas. Ang The Rainbow Warrior 3 ng Greenpeace hindi lang basta sumasabay sa agos. At kahit sa panahong payapa ang dagat, may malalaking unos itong sinasagupa, alang-alang sa kalikasan. The earth does not belong to us. We belong to the earth. And I think that is the most, we need to respect the earth. Otherwise we lose it. It is not the people who pay the price of climate change. It is more for the people who have caused climate change. Bea de Guzman. Okay, so ayan po yung nangyayari sa ating mundo ngayon na hindi po
Hindi po natin talaga maiiwasan yan. Ayan po, tinawag na po na Earth's hottest year, ang taong 2023. Imagine, 2023 pa lamang, halos every year, sinasabi po yan. Last year, sinabi rin mga sangkay na one of the worst year. Ang nangyari, dahil nga po sa matinding climate change. At ngayon, mga sangkay, may panibago na namang katawagan, Earth's hottest year, ang 2023. And what's next, no? So, kailangan na po talaga mag-take action ng marami sa mga leader sa buong mundo because we don't know what will happen in the future kung patuloy po natin sisirain ang ating kalikasan. Tinutulungan po natin na masira ang ating mundo. At hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. We know naman, ang iba kasi, ganito ka mangmang yung iba mag-isip. Dahil may propesiya na masisira po ang ating mundo, parang okay lang para sa kanila na mawasak ang ating planeta. Kahit sila tumutulong na wasakin ang ating planeta. Dahil sa pag-aakala nila na in that way, matutupad yung prophecy ng ating Panginoon. No, guys. Ang prophecy ng ating Panginoon, mangyayari yan without your actions. Kala nyo sa ating Panginoong Diyos, kulang ang kapangyarihan? So, lahat naman talaga na nangyayari sa ating planeta ngayon was delivered by God. Malayo na pong panahon, mga sangkay, na isulat na ito. Lahat ng ito ay nagaganap for a reason na mayroong plano ang ating Panginoon. And we know naman, mga sangkay, na hindi po talaga tayo hahantong lamang sa earth na ito. Darating at darating po talaga ang panahon na wawasakin ng Diyos ang ating planeta, papalitan ng Diyos ang ating mundo ng mas maayos. Okay? And I'm hoping na tayong mga born-again Christians, tayo mismo ang magiging halimbawa sa lahat. Naaalagaan po natin ang ating kalikasan. Okay? Yun naman po talaga yung utos sa atin ng ating Panginoon. That's why binigay niya po kay Adam and Eve ang dominion. For what? Dominion sa ating planeta. To preserve, para po alagaan ang ating planeta, hindi po wasakin. Tandaan po natin, huwag tayo mag-alala sa propesiya ng ating Panginoon. Matutupad at matutupad yan. Gampanan lamang po natin kung ano din po ang ating gampanin bilang naglilingkod sa ating Panginoon. So, ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation, sa mga born-again Christians dyan. Mga mahilig na mga ganitong klaseng topic about Bible, about sa mga nangyayari ngayon. Just comment, hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.